mga katribo, welcome back to my channel. Nandito naman tayo sa ating kusina. But before we dive into our video, shout out sa lahat ng silent viewers, sa lahat ng OFWs, at sa lahat ng mga sumusuporta kay katribo. Thank you so much for all the love and support. To all the newbies in the channel, kindly give me at least 2 days before I can get back to you. And if you happen to pass by my channel, please consider subscribing and hit that notification bell so you won't miss my upcoming videos. So stay tuned and enjoy watching. Samahan niyo ako at tayo magluto ng simple, mabilis, budget-friendly, healthy, and yummy recipe. So after natin mahugasan yung okra, puputulan muna natin siya ng kanyang mga dulo. Yan, after nyan, siyempre yung ating bawang at sibuyas. Then gagamit din po tayo dyan ng shrimp paste or yung ating bagoong alamang. Meron po akong bagoong alamang nung nagluto ako ng kare-kare. So nagtabi ako para sa recipe ito. Ayan, iwain muna natin itong napaka-cute ng mga sibuyas. Mas malaki pa yung daliri ko. Ayan, tsaka itong ating bawang, siyempre. Medyo marami yung bawang kasi magtutosta tayo para sa pang-toppings mamaya para mas mabango siya. Siyempre, pag mas mabango, mas gaganahan kang kumain, di po ba? Ayan, okay na ito. Tatabin natin ating bawang sibuyas. Ready na rin yung ating okra. Gagamit din po tayo ng shrimp paste, oyster sauce, at yung ating shrimp cubes, pampadagdag lasa. Ayan, natusan natin yung ating pang-toppings mamaya, kaya nagisa na tayo ng ating bawang at sibuyas. Ayan, tapos nilagay natin yung ating shrimp paste, ginisa ulit natin kahit luto na siya. Magsasabaw tayo ng 1 basong tubig lang para saktong-sakto lang siya. Yan ang gagamit natin panluto sa ating okra. Yung ating shrimp paste po ay 2 tablespoons din po. Pero depende po yun kung gaano kaalat yung inyong shrimp paste na gagamitin. At this point, nilagay natin yung ating shrimp cubes at yung ating 2 tablespoons of oyster sauce. Ayan, nilagay na rin po natin yung ating okra. Haluin natin. Then, hayaan natin siyang maluto. Yan, magdadagdag po tayo ng garlic powder para mas mabango. Ayan, naparami pa. Na anyway, mabango yan. At saka maglalagay din tayo ng ating ground pepper. Ayan. Bango-bango. Kahit di naliligo, ang bango. Tsaka maganda yung kanyang kulay, no? Amoy na amoy mo yung ginisang bawang at sibuyas. Tsaka yung additional na garlic powder and ground pepper. Ayan, lagay din po tayo ng slurry to thicken the sauce para mas masarap yung medyo malapot ang sarsa. Ayan, maganda na yung kanyang texture. At ang bango-bango niya talaga. My goodness. This time, nilagay natin yung ating ceiling green and hinalo natin. Kung gusto niyo pong dagdagan yung ceiling green, nasa choice niyo po yun. Sa akin, 3 lang yung nilagay kong ceiling green kasi nagdagdag ako ng konting siling labuyo para may konting excitement yung ating ulam. Simmer pa natin ng konti. Yan, pinatayin natin yung apoy at ang ganda-ganda niya ng tingnan, ang bango-bango niya pa. So, ready na yung ating budget-friendly, healthy, and yummy recipe. Sa halagang 40 pesos po. Good for 3 persons na po siya. Ayan. Kasi yung ating okra ay 30 pesos.
Tapos yung ating oyster sauce 10 pesos. Hindi na kasama dyan siyempre yung ating bawang at sibuyas. So, that's it for today mga katribo. Subukan nyo po, hindi kayo magsisi. Napakasarap, quick and easy, budget-friendly, healthy and yummy recipe. By the way, shoutout sa aking magaganda and very supportive channel members. Ayan po sila. Kindly visit their channels and please do support them. Thank you. So hanggang dito lang tayo mga katribo. Muli po ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong muling pagsama sa akin ngayon at sa inyong patuloy na pagsuporta. Maraming salamat po. If you like this video, please like and share to your family and friends. Thank you. Mag-iingat po tayong palagi sa ating pang-araw-araw na pakikipagsapalaran sa buhay para sa ating mga pamilya. God bless us all. Happy lunchtime and see you in my next video. Woohoo!